who's doon sa among the senior lawyers ng prosecution. But will you still be using, sir, the private prosecutors to cross-examine? Well, we always reserve that option. But will it depend on who will be doing the direct? Hindi na. Lahat naman yung competent to conduct the cross and toka-toka na lang siguro yung prosecution doon. Attorney Karen, kaninang umaga nasabi na nga ni Senator Serge na gusto na nilang ipaubaya ang investigasyon ng ukol doon sa leaked bank accounts or kung paano na-leak yung account si Chief Justice sa NBI. Komportable po ba ang depensa na mangyari po ito? Para sa amin naman, we defer to the wisdom of the senator judges. Kasi kung sa totoo lang, hindi naman talaga issue itong leaked documents doon sa impeachment eh. Lumutang na lang to dahil nga doon sa kinailangang magsubpoena, tapos yung naging source ay itong leaked documents nga. And I'm sure dahil din in the interest of the banking industry, tsaka yung mga depositors, not only in this country, pati yung mga foreign depositors natin, gusto na rin nila malaman kung bakit nagkaroon ng breach ng security and gusto nila malaman yung punot dulo. So, ipapabaubayan na namin kung sinong may kayang gumawa ng investigasyon. Congressman Tupas, sinabi niyo po kanina that tinapos niyo nga ito dahil you believe that Article 2 alone is strong enough to convict the Chief Justice. Are you confident that you have 16 votes? It's too early to tell yung votes itself. Although yung case, we are confident, yung strength ng kaso. Pero meron pa kasi hindi pa tapos. Kalahati pa lang, meron pang depensa. And, but we hope na yung two factors na very, very important to us. Yung number one is the strength of the evidence, and number two is the public opinion, are behind the prosecution. Why does public opinion matter much to the prosecution? Because this is an impeachment proceeding. This is the voice of the people. This is the last resort for the people. This is not the impeachment. Yun nga di ba? Day one pa lang, we argued this is not a criminal case. Pero biglang day 22 or 23, when the presiding officer suddenly said that this is not a criminal case, I said, that's our argument since day one. Parang this is not to punish the respondent, but this is to protect the people. Para ito sa tao So importante talaga yung public. Pero Congressman Tupas, may isang survey na lumabas na almost 90% of the Filipinos, parang kung ano man yung verdict, guilty or not guilty, it doesn't matter to them. I don't know kung how accurate that survey is. Pero alam ko sa distrito ko, 100% for conviction. Okay, maraming salamat po, Congressman Tupas and Attorney Jimeno. Thank you. At samantala po ay malapit nang mag-umpisa ang Day 26 ng paglilitis ng Chief Justice Corona. Pero tunguhan muna natin ang highlights nung kahapon, Day 25, mula sa ulat na ito ni Veronica Baluyot Jimenez. Sa Day 25 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, iniurong at kinansela na ng prosekusyon ng Articles 1, 4, 5, 6 at 8 ng impeachment case. Tinapos na rin nila ang pagpresenta sa Article 7, maliban na lamang sa karapatang makapagpresenta sa dollar accounts ni Corona. Humarap sa witness stand si Elenita Gatbunton, Presidential Staff Officer ng Malacanang Records Office. 5 dokumento ang pinamarkahan na may layong ipakita ang pagiging malapit ni Corona kay dating Pangulong Arroyo. Ayon sa mga dokumento, hinirang si Corona na Presidential Advisor na may rangong Cabinet Secretary noong 2001. Hinirang naman siyang Associate Justice ng Supreme Court noong April 2002. Noong May 17, 2010, hinirang siyang Chief Justice ng Supreme Court. Sunod na tumestigo ang isa pang cameraman ng ABS-CBN na si Danny Piedad. Nakuna ni Piedad ang pagtungo sa paliparan ni dating Pangulong Arroyo noong November 15, 2011. Pinakita ang kuhang video ni Piedad sa convoy ni Arroyo na papunta sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport. Kinwestiyon ng depensa ang authenticity ng video pero pinayagan pa rin itong ipakita ni Enrile. You cannot deny that these things happen. The one appearing there as Mrs. Gloria Macapagal Arroyo is not a ghost. Ikatlong testigo ay ang librarian na si Rochelle Mendez para i-identify at authenticate ang 7 DVD copies ng video coverages ni Losalia, Piedad at press briefing si Supreme Court spokesman Midas Marquez.
Sa kanyang cross-examination, sinabi ni Mendez na siya ang tumanggap at nag-release ng mga naturang DVD pero inamin niyang wala siyang personal na kaalaman sa mga nangyari sa nilalaman ng video. Bumalik sa witness stand si Losalia para sa kanyang cross-examination. Sinabi ni Losalia na nalaman lamang niya ang tungkol sa TRO na magsimula na ang press con ni Marquez. Sinecheck po namin ang audio. So, doon po sa pag-monitor namin ng audio na habang nagsasalita si Attorney Maidas Marquez, doon po narinig na may binanggit siyang TRO. So baka pwede yung pong TRO na binabanggit ninyo, nalaman ninyo lamang samantalang nagsasalita na. Opo. Nagpe-press conference na si Mr. Yes Marquez. Sinabi ni Prosecutor Nery Colmenares na pagpasyahan na ng Korte Suprema na hindi hahayaan ang mga empleyado ng Korte Suprema na tumestigo. Naisa nang ipatestigo ang process server at security guard ng Korte Suprema. That the Supreme Court will not waive confidentiality, and they're advising their administrative personnel not to appear before this court. Nakakalungkot na nakakatakot na ang ating Korte Suprema po ay may ganong desisyon. Para sa amin po na pagkaitan ang prosekusyon. Sinabi naman ni Enrile na kailangang irespeto ang internal rules ng bawat co-equal branch ng pamahalaan. The Supreme Court as a co-equal, separate and independent and coordinate branch of government has, as the Congress and the executive have, its own internal rules. If you want to control the Supreme Court, or you want to be more superior than the Supreme Court, or you want one department to be more superior over the other departments of the government, would be to amend the Constitution. Suhestyon ni Enrile sa prosekusyon, imbitahan na lamang ang mga empleyado sa DOJ na nakakita ng pag-serve ng TRO. Why don't you just bring them here voluntarily? In the same way that you brought the ABS-CBN. They're willing naman po. Oh, They're willing naman po. precisely. So, you are making it appear na kawawa kayo. Hindi eh. po, hindi po. You have all the means. Yes po. You have all the power. Sinabi ng prosekusyon, wala nang iba pang testigo silang ipipresenta para sa Article 7. Nais naman ni Senador Kiko Pangilinan na pag-usapan sa isang caucus ang pagtanggi ng Supreme Court na payagan ng pagsabpina sa kanilang empleyado. Niliwanag naman ni Enrile na ang desisyong ito ng Supreme Court ay hindi sumasapaw sa kapangyarihan ng impeachment court na pagpasyahan ng impeachment case. To be fair to everybody, this chair would like to humbly state for the record that the Supreme Court has no jurisdiction over the trial and decision that this Senate will make in this case. That is not indicated by the action of the Supreme Court. The Supreme Court is the guardian of the Constitution. They know that the sovereign people of this country repose to this Senate the sole power to try and decide this case. Sa isang manifestation, sinabi ni Lead Prosecutor Neil Tupas na tinatapos na nila ang pagpresenta ng ebidensya. Hindi na sila magpipresenta ng ebidensya para sa iba pang mga articles. May kabuang 25 testigo na silang naipresenta at 397 dokumento. Pero pinananatili nila ang karapatang magpresenta pa ng ebidensya ukol sa dollar accounts ni Corona. The evidence that we have laid down suffices for the removal from office of Chief Justice Renato Corona for betrayal of public trust. President. Are you withdrawing formally these articles 1, 4, 5, 6, and 8? We are dropping the articles, Your Honor. Iniutos ni Enrile sa prosecution na gumawa ng formal na pahayag ukol sa pag-withdraw at pagkansela sa Articles 1, 4, 5, 6 at 8.
Ayon kay Lodin Amado Valdez, strategic para sa prosekusyon ang pagkansela ng iba pang articles of impeachment. Kung di isipin ngayon ng tao na kaya pala ganun na lang ang handicap at hirap ng prosecution sapagkat hindi sila makakuha ng testigo from the Supreme Court na kailangan nilang i-present. So from being blamed, magkakaroon ngayon ng simpatsya yung taong bayan. At this point in time, na-i-end nila yung pagpipresent ng evidence. Pero maaari pa rin daw isulong ang iba pang articles sa pamamagitan ng judicial notice. Titingnan na lang nila kung mayroong mga ebidensya doon na yung tinatawag na the court can take judicial notice. Kasi gaya nung Article 1, tungkol lang naman doon sa midnight appointment. So, sasabihin na lang nila na hindi kami magpipresenta ng ebidensya dyan dahil alam naman ng court, alam naman ng nakakarami na inappoint siya sa ganitong petsa at may question whether it's midnight or not. So bahala yung court na to make a decision. So wag nang i-drop yun. Sa Day 26 ng paglilitis, inaasahang ipagpapatuloy ang cross-examination ng cameraman ng ABS-CBN. Inaasahang ding sisimulan na ng depensa ang pagpresenta ng kanilang ebidensya. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik po tayo sa ating coverage ng impeachment trial ng Chief Justice. At kung sasabihin natin, kahapon si Congressman Tupas nagsabi na ang Article 1, Article 4, Article 5, Article 6 at Article 8 ay hindi na ipapagpatuloy ng House Prosecution Team. Nandito ang ating guest ngayon, si Congressman Erin Tañado. Congressman Erin, bakit kayo nag-decide at kailan nag-decide ang prosecution na gawin ito? Nag-decision po yung House Prosecution Team nung Lunes ng gabi, tungkol dito dahil inassess talaga namin kung may ebidensya ba tayo may lalabas, considering the fact na yung Supreme Court ay nag-issue ng resolution on February 14 preventing blanket prohibition, preventing the employees to testify and also for us accessing certain records. Kaya sa nakita po namin kung ganito yung magiging desisyon ng Korte Suprema at parang Executive Order 464 nga ni GMA, kailangan humingi pa ng pahintulot sa NBank, sabi nga po namin baka pwede na tayo magpahinga sa ating presentation of evidence. Sapat naman po yung ebidensya na po natin sa Article 2, Article 3, and Article 7 at wala naman na rule na kung hindi mo makompleto considered acquitted. We just need only one lang naman article to convict. Kaya sabi ng grupo tapusin na rin po natin. Pero ang tanong po ng iba, sinasabi daw po ng prosekusyon na your strongest article of impeachment was Article 2. Kung gayong hihinto rin pala agad, ba't hindi na lang po kayo huminto sa isang article? Well, kasi hindi natin alam talaga yung usapin tungkol sa Article 3 and Article 7 dahil malay nga baho natin na si Justice Sereno ay nagpakita dito sa impeachment tribunal at nagpahayag ng kanyang nilalaman. So, hindi pwedeng isang tabi rin yung pwedeng maging testimonya ni Justice Sereno. Kaya, pinabayaan po namin na